Kumusta naman, Jelly, yung mga Golden Gaze na tatay sa Pasay? Kumusta naman ang sitwasyon nila? Ayan, inalam na talaga ni Patricia at eto ang nakuha niya. Panoorin natin. Mga kapuso, ngayong linggo ng umaga, nandito tayo ngayon sa sentro ng turismo, kasaysayan at kultura ng National Capital Region, ang lungsod ng Pasay. Kilala bilang The Travel City, dagsa ang mga turista sa iba't ibang tourist hotspots ng syudad. Matatagpuan dito ang ilang makasaysayang gusali na sumasalamin sa husay at galing ng mga Pinoy sa sining, kultura at pagtatanghal. Pagdating sa pagtatanghal, hindi matatawaran ang talento ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Dito sa Pasay, makikilala natin ang ilang miyembro ng grupong Golden Gaze na hindi lang naghahatid ng saya, kundi tumatayo ding ama sa kanilang pamilya. Tunghayan natin ang kanilang natatanging kwento. Mga kapuso, kasama ko po si Jose Rominis Jr. aka Neneng Bagsik. Bakit nga ba alias Neneng Bagsik? Saan nga ba galing ang Neneng Bagsik na yun? Kasi nung nagsimula ako ng 1995, ang ginagawa ko, comedy impersonator talaga. 1996, doon ako natawagan ng Neneng Bagsik kasi talagang super comedy talaga ako. As in, nalulus ko talaga yung mga nakakalaban ko sa Battle Impersonator tsaka sa Gaya-Gaya Putumaya. Kaya naging Bagsik kasi kontesera Yes, ka. talagang kontesera. Doon ko talaga, pero yun talaga ginawa ko ng hanap buhay. Mapunta naman din tayo sa pagiging membro ng Golden Gaze. Ilang taon ka na rin bang membro dito? Nagsimula ako sa Golden Gaze 2016. Pinasok ako ng friend ko kasi ang mga lola hindi na kayang mag-perform, mahina na. Kaya kapag may nag-i-sponsor, kailangan nila ng mga mag-intermission para yung sponsor masihan naman kahit paano. Pangalawang pamilya ko ng Home for the Golden Gaze. Sa lahat ng mga natatanggap kong biyaya, malaking tulong po sa pamilya ko na kahit paano may naiuwi rin ako sa pang-araw-araw sa kanila. Mapag-usapan naman natin ngayon ang personal mong buhay. Nagkaroon po ako ng asawa. Pinangarap ko talaga magkaroon ng anak kasi ayokong tumanda ng ganito lang. Hanggang sa dumating nga yung napang-asawa kong si Leia na nakilala niya akong bilang gay hanggang sa nagkagusto siya sa akin. Kamusta naman ang buhay ng pagiging ama? Mahirap kasi mula nung iniwanan kami ng asawa ko na pumanaw, talagang ako na lang talaga yung bumuhay sa kanila. 2019, nagkaroon siya ng sakit na appendix. Tapos na-opera na infection, yun ang tinamatay niya. Kaya mula nung nawala siya, ako na lang talagang nagtaguyod sa dalawang anak ko. Na kahit anong trabaho is gagawin ko, kahit nakakahiya, kahit nakakatawa, sa mga entablado, lahat magme-makeup ka para lang magkapera. Saan kayo kumukuha ng lakas niyan? Kumukuha ako ng lakas sa dalawang anak ko. Talagang kahit saan na kami magpunta, ang sinusukli kasi nila sa akin is hindi nila ako kinakahiya kahit na bading ako. Sapat na hindi ka ikahiya at proud sila sa'yo. Totoo yan. Yun ang pinakamasarap na pakiramdam. I'm sure po na hindi biro na mag-isa ka na lang na tumataguyod sa mga anak niyo. Ano na lang po ang mensahe niyo para sa anak niyo? Paulit-ulit kong sinasabi sa kanila na maging mabuti silang tao. Yun lang. Neneng Bagsik, maraming salamat sa pagbahagi ng talagang antig niyong kwento. Madalas silang ikahon ng lipunan. Sa kabila nito, pinipili nilang bumuo ng sariling pamilya at tumayong haligi ng tahanan. Ako po si Noelito Muñoz, 92 years old, alias Madonna. 10 years na ako member ng Golden Gaze. Ako po ay kinupkup ng kaibigan ko na matalik kaibigan. Ngayon may anak siya maliit, hindi masikaso. Ako na nag-alaga hanggang pinaaral, kinder, hanggang high school. Tapos yun, naging anak-anakan ko dahil nawa ako sa mga asawa, hindi masikaso.
Ako pa naghahanap ng buhay, nangangalakal, tinda, para matulungan ko siya, bigyan ng baon niya yun. Ang gusto ko pa sa kanya, matapos ang pag-aaral niya para kapasok ng magandang trabaho. Ang hinihingi ko lang po na dasal ko na sana magkaroon ako ng pera araw-araw. Yun lang, para hindi ako mahihirapan. Pag nag-stroke nga ako, nahirapan akong galaw. Hindi man tradisyonal, sinisiguro nilang puno ng pagmamahal ang pamilya sa kabila ng mga hamon sa buhay. Mga kapuso, kasama ko ngayon si Ramon Busa, aka Monique de la Rue. Tama? Yes, correct. Okay, magandang araw. Kamusta? Eto, ma-beauty pa rin ang lola. Kamusta ang pagiging presidente ng Golden Gaze? Mahirap na masaya. Mm-mm. Kasi syempre, unang-una may mga problems kaming dapat i-solve everyday, mga basic needs, kalagayan ng mga lolas, kailangan malaman mo na talagang lahat sila in good health, in high spirit. You have to make sure na ready sila everyday, lalo na pag may mga parating na mga shows. Kanina Oo. nakilala namin yung mga members nyo. May mga anak at may mga pamilyang sinusuportahan. Gaano po ba kayo ka-proud sa kanila? Well, ako natutuwa ako dahil nga kasi ginusto nila yung way na yon. Siguro sabihin natin sa pagmamahal na lang talaga. Kami naman open book eh. Sa amin naman welcome naman din yon dahil nga kasi kami sa organization hangga't maaari talagang tutulong kami at tutulong sa mga kabaro namin. Laging good vibes. Oh, ika yes, nga. yes, oo. Positivity. Yes, Okay. oo. Thank you for sharing your Yes, story. no problem. Thank you. Pangarap po namin ay love, happiness, and good health. Hindi lang Yes. para sa iyo, kundi para sa inyong Yes, grupo. yes. Maraming salamat. Thank you rin, Sana'y oo. matupad ang mga pangarap po. Sa likod ng kanilang mga ngiti at makukulay na pagtatanghal, pasan nila ang responsibilidad ng pagtataguyod ng kanilang mga anak. Kahit mahirap, lumalaban para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Balik muna sa inyo, Jelly at Manoy Wilbert. Manoy, para sa kwento ng Golden Gaze natin sa Pasay, nakilala natin si alias Madonna na 93 years old. Meron po tayong nakausap ng mga eksperto. Parte sila ng LGBTQ+ community at eto ang kwento nila sa atin. Panoorin niyo. Kasama natin ngayon si Vince Liban, National Convener of Pride PH and Pantay, at si Ari Samsico, National Spokesperson and Secretary General of Bahaghari. Hello! Hello po. Magandang umaga po. Good morning. Okay, so, tatanungin ko na kayo kaagad. Ang pagtataguyod kasi ng isang pamilya, in itself, is a challenge. Yes. Mapalalaki, mapababae, mapa-single mom, single dad, unconventional family, it is difficult. Kasi, mahirap magpalaki ng alak, finances, environment, lahat-lahat yan. Pero for someone like the Golden Gaze or in your community, for them to decide or for you guys to decide to have your own family, whether biologic or not, it is even more challenging. Yeah. Ano yung take nyo doon? Kami po sa Pantay, naniniwala kami na yung families are dapat founded on love, no? Kailangan may Yes. pagmamahal, pagkalinga at pag-aaruga at syempre respeto sa kapwa. Especially sa LGBTQ+ community na we recognize families hindi lang for the biological ones but also for the chosen ones. Yes. So as long as nandun po yung pagmamahal, pagkalinga at pag-aaruga at syempre yung respeto sa kapwa, we consider them as families. And we're proud, to see people thrive. Nakakatuwang makita yung pinipili ng isang tao na magkaroon ng sariling pamilya, na magmahal, at maging maligaya. At maging maligaya. Pero thinking na iba ang challenges ng community nyo as it is. And then to actually want to mangungup pa at di ba mas mahirap pa yon? I think po na marami kasi talagang pagmamahal na kayang ibigay yung members of the LGBTQ+ community. Especially na hindi naman po lahat
naggaling sa lovable families that Tama. supported them. And I think one of the reasons why they want to have chosen families or they choose to have families that they can love for their own is because gusto nilang iparanas yung dapat naranasan at nararanasan ng lahat na pagmamahal when it comes to families. I love that. Chosen families, they choose. That is inspiring. Ano ba yung importanteng takeaway natin from, well, like, actually, you said it na. Yun ang one of the most important takeaways is just to have a family that you will love and take care of. And do you see a lot of this in the community, in the LGBTQIA+ community? Yes po, there's a lot. Actually po, when it comes to the LGBTQ+ community, we actually treat each other as family. Anong una mong natututunan kapag napapanood mo yung mga ganito? What sinks in? Love po talaga. That every person has this type of unconditional love they can give to different people regardless kung kamag-anak nila or kung relative nila. Wala siya kung kadugo mo ba yung tao. Nandun siya sa pagmamahal na kaya mong ibigay kasi yun yung gusto mong gawin. Maganda na nasusurface natin yung ganitong stories kasi these are lived realities. No? Nangyayari talaga siya, and even when we celebrate Pride, we see different types of families banding together to celebrate their love for each other. Syempre, pero nandun pa rin po yung takot at pangamba minsan. Bakit? Dahil marami pa rin po yung, syempre, kinakaharap na problema. Nandyan yung diskriminasyon, nandyan yung pag-iiba, pagsasantabi. No? Even halimbawa sa pagbibigay ng services minsan, nakakalimutan na, ito, family sila or household sila. No? There are only certain local government units that would recognize LGBT-led households as families or as households. So that's a continuing challenge. Yes. Kaya po rin yung mga grupo namin, kasama sa mga pinapanawagan namin ay syempre yung the SOGI Equality Bill. We hope to live in a country where no one is discriminated and where people are celebrated for who they are. Kasi tsaka pag may diskriminasyon, tsaka kapag may Tsaka pagsasantabi, 'di ba? So, pero the good message is mas happy pag may equality. So itong Golden Gaze, it's a community. Ay, kilala na yan eh, matagal na yan. Actually, nung minention sa akin yan, familiar na ako sa Golden Gaze. And yung kanilang ginagawa is admirable because Yes. at least alam ng ating mga, well, in your community, na meron silang mapupuntahan, meron silang matatakbuhan. And maliban sa mga ganitong issues, ano pa ba sa tingin nyo ang ways that we can help this community? Well, we know Golden Gaze for having that space, that safe space for Safe for space, elderly yes. LGBTQ+ Filipinos. But also madalas na nakakalimutan siguro ng mga younger generations na the world was harsher during those times. Yes. They faced a lot of violence and discrimination, and we can only be thankful that they took up space, that they were there to fight the earlier battles for us. For you guys to be Yes. here right now, Yes. And- wherever you are. Yes, and that's something to be thankful. Sa palagay ninyo, anong pinakamagandang tulong na maibibigay sa kanila? Ako po kasi I think long term pagdating dito na sana ma-recognize mo na yung queer families, no, yung LGBTQ+ individuals as citizens of the country, that we also contribute to nation building. Bahagi kami ng iba't ibang industriya. However, we face discrimination and harsh realities. So, yung una po siguro is the SOGI Equality Bill for an anti-discrimination law that could protect people, anuman yung kanilang kasarian. Pangalawa po, maisama sana tayo doon sa tinuturing na pamilya or households. Nasimulan na ito ng Pasig. Quezon City is also doing its best to provide for LGBTQ+ families or non-conventional families. And I hope more and more LGUs could support this. Pagdating naman sa Golden Gaze, yung basic needs actually yung madalas na hinihingi nila eh. Kasi Yes. hindi naman sila araw-araw nakakapag-perform, hindi naman sila monthly Hindi naman araw-araw nakakapag-gig. may show, di ba? Yes. So, yung basic needs po dapat kailangan merong social security din for people like them, elderly, mga pa-retire na po na citizens, LGBT man o hindi. Dahil they've proven themselves to be parents or household heads
no, ng kanilang mga pamilya. And it's time also for us as a community to give back to them. Yung sa akin din naman is mas long-term din siya na kailangan talaga ng pagkakapantay-pantay, not only in gender. Kasi need po natin ng pantay-pantay na opportunities for everyone to thrive. So, nakakalimutan kasi natin bakit ba ito yung history ng Golden Gays. Bakit ba entertainment yung pinasok nila? It's because walang equal opportunities presented to them as members of the community. Mahirap Na iba ang gawin. Opo, mahirap kumuha ng trabaho kapag pag marginalized ka tas LGBT ka pa. Mahirap humanap ng stable job kung hindi ka rin nakapag-aral. And reality din po to ng karamihan sa LGBT sa bansa natin na nadidiscriminate sa trabaho, nadidiscriminate sa schools. Kaya po talagang equal opportunities for all. Okay, so for the long term, klaro tayo. Yung short term, klaro din tayo. Like, the immediate needs ng ating mga, well, kapwa Pilipino pa rin, di ba? I Yes mean, po. they're still our kababayan, di ba? Hindi lang sila yung LGBTQ+. And I guess ang takeaway dito is just to be kind. Yeah. Just to be kind and respect, no? And it's kasi, if you focus on what they've done, what they've decided to do, I as a mom, it's hard, it's difficult. Mahirap. Meron na akong katuwang sa buhay, nahihirapan pa rin ako bilang magulang. Mas nakakaangat-angat sa buhay, mahirap pa rin. What more ang marginalized na katulad ng ating mga guests na pinanood ng ating mga case studies na pinanood natin kanina. Mas mahirap ang buhay sa kanila. Pag-usapan naman natin ngayon si Nening Bagsik at si Madonna. Ano masasabi nyo na itong tinahak nilang landas ang magkaroon ng sariling pamilya, si Nening Bagsik, biological kid, sarili niyang mga anak. Tapos ito naman si Madonna at a very advanced age, maybe in the 70s, naisip niyang kumupkop ng isang bata and now that he's in his 90s, papaaral, nagpapalaki pa rin siya ng anak. I mean, Yes. how selfless can you get, di ba? So, ano masasabi niyo sa mga buhay na tinahak nila? Nakaka-proud po at nakaka-inspire to see LGBTQI+ people na bumuo ng sarili nilang pamilya. It shows their unconditional capacity to love and at the same time magsakripisyo para sa kapwa, para sa mahal nila sa buhay. Nakakatuwa po no, na may mga ganitong tao, kagaya ni Nening Bagsik at ni Madonna. Kasi pinapakita po nito na ang pagiging tatay, wala siyang requirement. Basta kailangan mahal mo yung mga anak mo, gagawin mo yung lahat para ma-provide sa kanila yung kailangan nila. It's enough to become a father. Na hindi mo kailangan na kung ano yung standard na binibigay ng society na dapat ganito kang Na tatay. straight man ka or Oo, na straight woman, ganyan. Na dapat matikas kang tatay. Mhm, Kasi macho. dapat macho. Mm-mm. Pero pinapakita ni Madonna and ni Nening Bagsik na hindi kailangan ng ganun. Kasi ang kailangan nila ay mahal nila yung mga anak nila at binibigay nila kung ano yung kailangan nila. Yun ang importante sa lahat. Thank you very much for lending us your time and your expertise. Salamat, Vince and Ari. Balik tayo ngayon kay Manoy para malaman natin kung paano ba natin matutulungan ang ating Golden Gays. Hello! Mga loves! Mula sa Kabanatuan, punta naman tayo ng Pasay. Mga kapuso, papunta na ako ngayon sa headquarters ng Golden Gays kung saan bibisitahin natin sila at sosurpresahin natin sila. Tara, samahan niyo ko. Tara. Let's go. Hello! Mga loves! Ako si Patricia, tumulak mula sa Simanoy ang ninong ko. Kamusta Yes. naman kayo? Welcome. Ay, pula pa rin! Welcome. Oh, entry! Napansin ko dito sa inyong baler ay parang may kulang. Ano nga ba ang kulang? Kaya halika samahan niyo na ako. Halika samahan niyo ako. Halika. sa labas. Mas maganda may bonding.
gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa mainit na pagtanggap sa aming programa at pati sa akin lalo na ramdam ko ang pagmamahal nyo sa akin. Kaya ako kayo mahal. Kaya ako talaga love namin ang LGBTQIA+ community, pati ang inyong grupo. At maraming salamat sa pagbahagi ng inyong kwento, sa pagiging inspirasyon para sa ating mga mahal sa buhay, di ba? At sa pagiging tatay at pagpapakita ng, kumbaga, selfless love. Uunahin yung ibang tao bago ang sarili. Uunahin ang pamilya, ang mga anak. Talagang napakita nyo sa akin, naparamdam nyo sa akin kung ano ang tunay na pagiging ama. Kaya maraming salamat sa inyo. At syempre, deserve nyo ang suporta na kailangan nyo matanggap. Kaya naman ang aming programang ito ay may munting handog sa inyo. Ready na ba kayo? Okay, tawagin na natin sila. Alright, tanggapin niyo po ang aming munting surpresa! Ayan ang mga groceries nyo, pang-araw-araw. At syempre, kailangan everyday beautiful at pang-arapan niya mga make-up, hair extensions, wigs, at ring light. Naway ang munting handog namin para sa inyo talagang makatulong sa inyo sa kahit anumang simpleng bagay. Maraming salamat kay Congressman Wilbert Lee sa lahat ng pagmamahal at ayuda na pinadala niyo sa amin. Malaking tulong to para sa mga Golden Gays. Malaking bagay para sa amin, lahat ng mga members namin. Muli, nagpapasalamat kami kay Congressman Lee. Thank you. God bless po. Salamat. Maraming salamat po kay Congressman Wilbert Lee sa tulong at pagmamahal na ayudang binigay niyo po sa amin ngayong araw na ito. Maraming salamat. Malaking tulong po ito. Maraming salamat. At sa staff ng si Manoy ang ninong ko. Thank you so much. Maaaring kakaiba sa paningin ng iba, ngunit malinaw na hindi ito hadlang o nangangahulugan ng kabawasan o kakulangan sa kanilang pagkatao, sa kanilang dedikasyon at determinasyon na maging mabuting ama at matatag na haligi ng pamilya. Bukod sa nakakabilib at pambihirang kakayahan ng mga ama mula sa Golden Gays na magbahagi ng saya, namumukod tangi rin ang binubuhos nilang panahon, kalinga at pagmamahal para sa pamilya, kapwa at komunidad. Ikaw, ako, ang mga ama mula sa Golden Gays, tayong lahat, marahil may pagkakaiba, ngunit pinagbubuklod at pinag-iisa ng pagmamahal para sa kapwa. Nakakatuwa naman at nakakataba ng puso yung reaksyon ng ating mga daddies. Saktong-sakto talaga sa Father's Day. Naku mga kapuso, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Si Manoy ang ninong ko. Kaya ipanalo, winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo, winner tayo lahat. Welcome back po sa Si Manoy ang ninong ko. Naku Manoy, mission accomplished tayo today sa paghahatid ng tulong at pagpapasaya sa mga nakilala nating daddies today. Deserve naman talaga yan ng mga airpat at saka ng mga taga-Golden Gays. Alam natin, wala naman talagang perpektong ama. Ang mahalaga, sa anumang hamon at sitwasyon, nangingibabaw pa rin sa kanila ang pagmamahal at pagkalingan nila sa kanilang pamilya. Tama. Kaya sa araw na ito at sa bawat laban ng buhay, deserve nilang maging winner. Tama, Jelly. Bilang isa ring tatay, walang katumbas na saya ang makitang ligtas at maayos ang sitwasyon ng aking pamilya. Tulad mo, inaalay man natin ang ating buong lakas para sa pamilya, pero hindi naman tayo mauubusan dahil sila rin ang nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Ikaw, ako, tayong lahat,
na nagsasalo sa isang mundo, we deserve better, lalo na para sa ating pamilya. Kaya pagdating sa serbisyo, tama lang na we demand better. Patuloy nating iangat ang isa't isa, maging lakas po tayo ng ating pamilya at kapwa para ipanalo ang bawat laban ng buhay, para winner tayo lahat. Yes! Well said, Manoy! At dahil Father's Day ngayon, hindi natin palalagpasin to na wala tayong paandar na celebration. Ang mga anak mo mismo ang magdadala ng pabate. Happy Father's Day, Manoy! Ayan! Ay, dito mga anak, pero dalawa lang sila, kulang pa kayo eh. Wala dito yung dalawa. Manoy, pakilala mo naman sa ating mga Sorpresa! kapuso ang iyong mga anak. Ito po Pakilala mo ang naman. aking panganay na anak na lalaki, si Johan. Johan, Si Johan. Ito and naman po si Jeremy. Jeremy. Ilan bang anak mo, Manoy? 4. 4. Asan yung dalawa? Ba't kulang tayo today? Nandun sa date. O sige na nga, Pinagpalit ang tatay sa Pinagpalit na tatay sa date. sa At least date. nakangiti ka pa rin habang sinasabi mo yun. thank Salamat, you very salamat. much. Happy Father's Day, Manoy. Thank you, Jelly. Thank you. At Thank i-enjoy you niyo rin. yung cake na yan mag-aama. Thank you. Kiss mo daddy mo! Ano ba? Nahiya pa. Thank you. It's Father's Day. Kamusta bang daddy ito si Manoy? Stricto ba siya? Hindi. Naku, hindi. Hindi talaga? Hindi. As in, makakalabas ako. Basta lang umuwi ako at some point in the near future, okay na kay Papa. So, ibig sabihin, kahit 2 days, hindi ka umuwi, okay lang? Okay, medyo ano na yun. Over ka na doon. Kailangan magsawa siya. Magsawa. Kailangan magsawa. Para maging mabait katulad ko pagdating ng So, araw. si Manoy pala ay mabait. Ganun pala yun. Mabait. Ikaw naman, paano na ba maging daddy to si Manoy? Paano ba siya sa bahay? Stricto ba siya pag kumakain kayo? Kailangan walang cellphone? Kailangan nag-uusap lang? Ganon? May ganun ba? Parang hindi, no? Hindi talaga? So, hindi ka talaga strict? Akala ko pa naman medyo strict ka, hindi ka pala strict. Hindi. Cool daddy pala to, si Manoy. Yung daddy ko kasi talagang ano rin, kumbaga ang daddy ko, kailangan ma-experience mo yung lahat, no? Tama. Matumba ka ngayon, matuto kang tumayo, kailangan ma-experience mo lahat, no? Hindi pwede yung dumating yung araw na pag wala na, sabi ng daddy ko, pag wala na siya, tsaka ako matututong madapa, wala nang magtutulong na iahon siya, no? Kaya, Mas mahirap yun. Mas mahirap Ituro yun. na ngayon. Hayaan mong ma-experience nila lahat para nandito pa ako, no? Kung sakali merong aahon. Tutulong para sa pag-ahon. Tutulong na para makaahon sila, no? Yan yung sinasabi ng daddy ko, which is yun din yung pinapasunod ko. Sa mga anak mo. Sa mga Yan din anak ang ko. ginagawa mo sa mga Ginagawa anak ko mo. sa And I find that that's the real essence of being a father. Sa daddy, okay lang lahat. Si daddy okay lang, cool lang. Si Okay mommy lang. sermon, no? Okay lang. Okay ganyan lang naman ang lahat. role namin, kami yung kontrabida. At Okay. dahil dyan, we would like to again greet you. Happy Father's Day. Thank you. Mga kapuso, sana po nag-enjoy kayo sa ating episode today. Sa susunod na linggo, marami pa tayong tatalakaying mga kwento at susubukang solusyonan in the spirit of bayanihan. Kaya naman sa mga tatay dyan, sa inyong mga tahanan at nanonood, Happy Father's Day din sa inyo. Magkita-kita po tayo muli next week dito sa Si Manoy ang Ninong Ko. Bye everybody!